Naaalarma ang Philippine Coast Guard at mga environmental groups sa epekto ng aktibidad ng mga Chinese vessels sa karagatan ng Pilipinas. Batay sa pagtataya ng PCG at Palawan Council for Sustainable Development, nasira ang mga bakura sa Pag-asa Reef 1 dahil sa pagsadsad dito ng Chinese Maritime Militia vessel noong June 7. Ayon pa sa PCSD, nagkalat ang basag at naputulang parte ng mga hard at soft corals, senyales na nahila ito ng angkor ng barko. Babala ng mga eksperto, nagdulot ang pagkasira ng mga bakura o coral reefs ng pagkawala ng tirahan, pangitlogan at pagkain ng mga lamang dagat. Isusumiti ng PCG ang report sa National Task Force for the West Philippine Sea para sa kaukulang aksyon. In our previous assessments in damage of a grounding vessel sa Palawan, we usually look for indications na nag-ground po talaga ang isang vessel. Makikita po natin yon sa pamamagitan ng meron pong yung mga reef structure mismo ay either na pa-flat po siya, talagang flat po, or na-turn over po. At makikita nyo po yung sand sa ilalim. O kaya naman durog na durog siya, pulverize po almost pulverize yung makikita nyong mga reef fragments kapag we didn't find any of those indicators. Instead, yung damages po na nakita po natin ay broken fragments. Broken fragments po ng mga branching corals and chip-off fragments ng mga massive corals. Coral reefs, as living organisms, also form part of the habitat of most wildlife in open sea or in our shallow waters. These are the building blocks. Coral reefs form part of the building blocks for sea life. You lose the coral reefs, you damage the coral reefs, you lose spawning capability. You lose shelter, and you lose part of the food chain. So, if you destroy the coral reefs, our fish stock, our other natural resources will diminish as well.